welcome sa panibagong bike review. So short video lang to, medyo excited tayo kasi pagpasok natin sa Makina Moto Expo 2026 dito sa SMX Convention Center. Dito lang yan sa MOA Pasay City ay tumambad agad sa atin ang very interesting motorcycle ng Suzuki. Walang iba kundi ang bagong labas nila na V-Strom 160. So sumunod dito ay yung V-Strom 250 which is na-test ride na rin natin to noon pa. Pero ito kung titingnan nyo parang hindi siya 160cc dahil every parts na nakakabit dito ay malalaking gulong, gas tank, pati upuan at pawang malalaki. Mahaba din ang tapaludo at hindi rin mawawala ang signature big o kung tawagin natin ay tuka. At ang kulay niya ay syempre ay signature color ng Suzuki, ang color yellow. Maganda ang pintura niya, glossy siya, parang dudulas lang ang alikabok at dumi sa sobrang kinis ng paint job niya. At sa halagang 146,000 pesos meron ka ng adventure bike na Suzuki. At dahil nga malaki ang kanyang gas tank, aabot ng 13.2 liters at siguradong malayo ang mararating mo bago ka ulit magpagasolina. So yung kanyang mga ilaw ay kung mapapansin natin ay mga LED na lahat. Yung kanyang headlight, projector type lamp, and then yung kanyang mga signal light ay clear yung kanyang cover pero syempre orange yan, so LED na rin lahat yan. Yung kanyang suspension ay hindi siya inverted so telescopic yung kanyang front suspension, and then sa likod ang kanyang suspension ay single or monoshock kaya naman okay na okay sa mga bankingan to pero syempre adventure bike to. So sa saktuhan lang yung ating mga takbuhan dito. At sa tingin ko hindi naman tayo dito masyadong maiiwanan. At pag nagkaroon tayo ng chance, testingin natin to and then try din natin yung top speed. At syempre sa tingin ko aabot ito ng mga 120. So goods na ako pag umabot ang motor ng 115 to 120 km per hour na takbuhan. So sa harap niya ay syempre disc brake na din. Ganon din sa likuran niya, naka-disc brake na rin. Kaya naman full stopping power niya ay malakas ang mga preno nito So sa left handle bar niya, meron siyang signal na left and right. At syempre may busina. At meron na rin pala siyang USB charging port. At meron headlight. At saka low beam, high beam. Sa right side, basic lang meron siyang kill switch at saka yung starting lang. So yung kanyang meter panel o dash panel, kung mapapansin natin ay LCD na siya, pabilog yung kanyang design. Merong emblem ng Suzuki at may selection ng button sa left and right niya. So hindi natin nabuhay ito at walang susi. So next time na lang titingnan natin. Meron siyang 162cc displacement to be exact, 4-stroke, 2 valves, SOHC at air-cooled. Fuel injection na rin siya. Meron siyang 5-speed manual at meron siyang 11 kW at 8,500 RPM na max power. Meron siyang max torque na 14 Nm at 6,500 RPM. At sa seat height niya, meron siyang 795 mm. Kaya naman sa height ko na 5'5 only, abot natin siya kahit medyo tipto tayo. May ground clearance din siya na 160 mm at kabuuang carb mass na 148 kg. At sa presyong 146,000 pesos guys, meron ka ng adventure bike na mamukhang malaki at malalapad na mga gulong. Lapad ng gulong niya, meron siyang 100, 17, 80 sa harapan at sa likod ay 130, 70, 17. So 17 inches siya. Mas maganda sana kung 19 inches yung lapad ng gulong sa unahan. At ang good news nito guys ay meron siyang ABS. Dual channel, so meaning likod niya ay ABS, sa likod ay ganun din, meron din siyang ABS. Kaya naman sa mga sudden stop, kayang-kaya pa nating control to or umiwas sa mga possible na pwedeng maging aksidente.
At starting nga pala nito guys, meron siyang electrics na push start button. Kaya naman easy to start to. Yung kanyang length, width at height ay 2,025 mm. Yung kanyang lapad ay 775 mm at meron siyang height na 1,195 mm. So yung kanyang wheelbase 1,345 mm. So meron naman tayo ditong video na specs na galing mismo sa Suzuki. At meron siyang dalawang kulay nga pala guys. Meron din black dito. At ito pag meron siyang nakakabit na mga top box, side panniers at saka gas bag. Kung makikita nyo, meron siyang tank bag. At mas malaki siyang tingnan kapag loaded siya. Pero ako mas prefer ko siguro side pannier niya ay yung mga ano lang, soft pannier lang ang ating ilalagay dito. And then okay na yung top box niya. Syempre magandang klase din itong top box niya na Shad TR41. Actually meron tayo nito, meron tayong dalawang ganitong top box. Pero sa gilid sigurado ako hindi ko ilalagay dito yung plastic or metal. So soft panniers tayo para hindi bulky. So yan guys, kung mapupunta kayo dito sa Makina Moto Expo, naka-display lang yan dito pagpasok nyo sa entrance. Hanapin nyo lang, magkakatabi lang naman yung mga brands dito. So Suzuki makikita nyo dito guys, and pwede nyo siyang upuan, ask nyo lang yung mga staff ng Suzuki. Alright, thank you for watching, bye!